Minamahal ko mga kapatid, ito po'y isang napakagandang pagkukumpara ng mga pagkain na madalas nating kainin. Ngayon, ating pag-aaralan po kung alin ang mas mabuti para sa kalusugan. Ito po bang karne o ito pong mga gulay at prutas? Mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa patuloy niyong panonood, pag-like ng ating mga videos. Ako po'y nagpapasalamat din sa patuloy na pagpapalo ng ating Facebook page, sa mga bago nating followers. At yun din po, aking tuloy na inaanyahan kayo na pakipalo po sa nating Facebook page, ang Buhay Kalusugan Ministry. Mga kapatid, ito po ay karning baka. Karning baka po yan. Ito naman po yung mga gulay at saka prutas. Ngayon, ang nasa karning baka, mga kapatid, ay protina. Class B protein. Mayaman siya sa kolesterol. Sa lahat ng karne, ang karning baka po ang napakayaman sa kolesterol. Sa bawat himay-himay ng mga laman ito, o sa bawat ibang bahagi ng katawan, ito po ay punong-puno ng kolesterol, mga kapatid, na pwedeng maging cause ng heart attack. Napakayaman din niya sa uric acid, na pwedeng mag-cause ng problema sa buto at malalang problema sa bato o sa kidney, mga kapatid. Pansamantala, pag kayo po'y kumakain ito, maligaya tayo. Maligayang namnamin at lasapin ang linamnam ng karne. Pero sa matagalang pagkain po natin, at iuugaliin po natin, pwede rin po na ito ikapahamak natin buhay. Ito naman po yung mga gulay. Sitaw, kalabasa, dahon ng malunggay, dahon ng kamote, okra. At saka mayroon tayong sinturis dyan, at saka kalamansi, mga kapatid. Alam nyo po ba, minamahal ko mga kapatid, ito yung mga simpleng pagkain. Pero alam nyo, kung ako ang papipiliin, mga kapatid, may ganoon tayong freedom of choice. Kung ako ang papipiliin sa karne at gulay, sa gulay na po ako. At saka sa prutas. Kasi po, ang gulay at prutas ay siya po yung nagiging pundasyon ng ating kalusugan para magkaroon tayo ng mas mahabang buhay. Ang mga gulay na mayaman sa protina, ito pong sitaw, mayaman po sa protina ito. Yung buto nito, protein po yun na halos katumbas ng karne o higit pa. Itong mga dahon ng malunggay, panay vitamina po ito. Marami siyang vitamina. Tanging-tangi na po para sa mga nagpapasusong nanay. At itong dahon ng kamote, napakayaman niya sa sustansya na nagpapaganda ng dugo. Halos lahat ng gulay na kulay berde at saka dilaw, kagaya itong kalabasa, mga kapatid, yan po yung napakayaman sa mga vitamina na nagpapalusog ng ating dugo, naglilinis ng ating dugo, nagpapalusog ng ating mata, ng ating utak. At ganun din, minamahal ko mga kapatid, itong mga prutas, katulad lang ng sinturis, mga kapatid. At saka itong kalamansi, ito po yung napakayaman sa mga vitamin C. Mayaman din siya sa vitamin A. At napakaganda po para sa ating kalusugan. Mga kapatid, ito po, karne, masarap po sa umpisa. Pero ito po ay hindi nagpapahaba ng buhay. Ito naman po, hindi ganun kasarap kung kayo ang lalasap, dahil kung kayo po biyasa sa karne, ito hindi ganun kasarap. Pero alam nyo po, pag itong uugaliin nyo kainin, gulay at saka prutas, mga kapatid, may babaliwala po ang sustansya nito. Ito po ay nagpapahaba ng buhay. Ito po ay nagpapalusog ng ating katawan. At itong mga kapatid ko ay ma-appreciate pa ninyo ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang biyaya ng pagpapagaling sa magitan po ng mga pagkain ng gulay. Mga kapatid, ito po aking pinapaalala sa inyo, mas maganda po kung kayo pipili ng pagkain, yung sa inyong, para sa inyong mabuting kalusugan. At hanggat maaari po, para po mas mabuti ang reaksyon sa ating katawan ng mga pagkain masustansya, iwasan po natin ang madalas sa pag-inom ng kape, soft drinks, alak, sigarilyo, ang pagtitake ng sigarilyo, mga artificial juices ay hindi po makakabuti sa atin. Mga kapatid, kung gagawin po natin ito ng buong sikap, ako ay niniwala na kayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon.